Isa nakaparadang kotse sa Caloocan ang binasag ang bintana at ninakawan. Tumakas sa mga salarin na riding in tandem. Ang nahulikam na pagnanakaw tinutukan ni Bea Pinlac. Nakaparada ang sasakyang ito sa harap ng isang commercial building sa Barangay 67, Caloocan City. Ang may-ari ng sasakyan, nagpapamasahe raw sa building noon kasama ang kanyang partner. Maya-maya, lumapit sa sasakyan ng lalaking ito, naglabas siya ng ilaw at tila sinilip-silip ang loob ng sasakyan. Umikot pa siya sa paligid nito. Ilang sandali pa, bumalik ang lalaki at may kinalikot na sa bintana ng sasakyan. Binasag na pala niya ito. Pinasok niya ang sasakyan. Tsaka tinangay ang bag na naiwan sa loob. Hindi po clear kasi sa CCTV pero sabi po ng mga pulis na posible daw po na spark plug yung pinangbasag dun sa salamin para mag-shatter yung bintana. May dumaan pang customer ng isang convenience store sa building na napatingin sa ginagawa ng lalaki. Nadaanan niya yon. Ang pagkakala niya may naiwanan sa loob kaya binasagan salamin. Sinabihan siya, binantaan siya na huwag ka magsusumbong, sasaksakin kita. Agad naman tumakbo pabalik ng building ang babae para magsumbong. In the middle of our massage, bigla na lang kaming tinawag ng mga tao ng establishment na may nambasag daw ng sasakyan namin. Pagka-check namin is basag na po yung bintana namin sa left side ng sasakyan. Ang lalaki naman, pinasok ulit ang sasakyan at dumampot pa ng isa pang bag. Hindi na nahagip sa CCTV pero may kasabwat pa umano ang lalaki na nagmaneho ng motor nila patakas. Biglang bumaba yung dalawa, nagtatakbo sila. Wala na yung nagbasag, nakaalis na. Ayon sa biktima, 2 bag ang tinangay ng mga salarin. Ang halaga ng mga gamit na laman nito, hindi bababa sa 5,000 piso. Buti na lang nasita niya, kung hindi, na limas lahat ng gamit namin sa loob ng sasakyan. Inireklamo raw ito agad ng biktima sa pulisya. Ito po ay nai-report lang po verbally po sa amin. Ayon po dun sa nabalitaan po namin, ito po ay dumirekta sa kapulisan para i-report po. Patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ang biktima para sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng pagdiriwang ng diplomatic relations ng Pilipinas at China, iginit ng China ang pag-iral ng maayos na dialogo sa pag-ayos ng sigalot at hinikayat pa ang mga kabataang Pilipino na labanan ng anilay misinformation o maling balita. Nakatutok si JP Soriano. Nakasalalay raw sa mga kabataang Pilipino ang kinabukasan ng relasyon ng Pilipinas at China. Yan ang laman ng pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian na binasa ni Chinese Minister Councilor Wang Yulei. Dagdag ni Wang, bagaman hindi raw maiiwasan sa magkapitbahay na magkaroon ng pagkakaiba, dapat daw piliin parati ang maayos na pag-uusap sa halip na komprontasyon at pagsasaayos sa halip na palakihin pa. Ang Chinese Embassy, hinikayat ang mga kabataang Pilipino na pagtagumpayan ang mga anilay misinformation o maling balita at makita raw ang tunay na kwento ng kanilang bansa. Walang sinabi ang embahada kung ano ang maling impormasyon tungkol sa China ang tinutukoy nila. Dati nang iginigiit ng gobyerno ng China na teritoryo nila ang halos buong South China Sea kasama ang West Philippine Sea, base raw sa kanilang 10-dash line map. Sa nakalipas na mga taon, nakapagtayo ang China ng mga istruktura sa artificial islands na binuo nila gaya ng Mischief Reef sa West Philippine Sea. Kahit pa nanalo ang Pilipinas sa 2016 arbitral ruling na nagsasabing walang basihan ang punto ng China at kinatigan ang Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Wala pang tugon kaugnay dito ang Department of Foreign Affairs. Pero kamakailan lang mariing inalmahan ng gobyerno ng Pilipinas ang pinakabagong kaso ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa maliit na barko ng BFAR sa isang bahagi ng West Philippine Sea. Ang kanilang mga pahayag sinabi sa mga ginagawang pagdiriwang ng 50th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at China na inorganisa ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industries Incorporated. Dinaan pa sa isang contest sa social media ang panawagan sa mga kabataan. From this competition, we have seen the beauty of diversity, with our youth participants
from different backgrounds, cultures, and experiences who express their viewpoint on Philippine-China diplomatic ties. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Itinanghal kagabi na first ever big winner duo ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, sina Brent Manalo at Mika Salamanca o Breka. Ngayong nasa outside world na, ano kaya ang top to-dos ng Big Four duos? Makichika kay Athena Imperial. Ang gentilino heartthrob ng Tarlac, Brent! Ang controversial sa Babeland ng Pampanga! Kapuso, kapamilya, our big winner duo, Breka! Breka made history last night. Sila ang itinanghal na first ever big winner duo ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Nagulat ang dalawang sila pala ang nakakuha ng 33.03% of total combined votes. Oh my God! Big winner! Are you listening? Oh my God! Hanggang ngayon po, kung makikita nyo po, tumitingin pa rin po kami kung saan-saan kasi hindi po kami makapaniwala na kami po yung big winner. Yung mapasama lang po kami sa Big Four, talagang kinayod po namin. Itong pagiging big winner, siguro it's gonna take a few more days bago talaga totally mag-sink in. Tig 1 million pesos ang kanilang premyo as big winners. Happiness din ang nangibabaw sa tatlong big placer duos. Hindi po talaga namin alam kung paano po kami tinatanggap dito sa outside world. Kaya grabe, sobrang nakakataba po ng puso nung malaman na second placer po kami. Being here po, sobrang malaking tulong na po to sa amin at to represent po the mga Bisaya, the mga LGBTQIA+ community, and of course, mga breadwinners. It's so overwhelming, it's so shocking, and up until now, hindi pa rin nagsisink in na nasa Big Four ako. Tinanggap din ng GMA Kapuso Foundation at ng ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation Incorporated ang 1 million pesos na nalikom ng housemates para sa kanilang Big Collab charity mission. All out ang pagsuporta ng GMA at ABS-CBN executives sa big night ng collab ng dalawang TV networks. Sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at si ABS-CBN Chief Operating Officer Cory Vidanes ang nag-announce ng second big placer at sa big winner. At sina Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, ABS-CBN TV Production and Star Magic Head Laurenti Jogi mismo ang nag-announce sa third big placer duo. At isa pang big reveal kagabi. Pinaghahanda na ni Kuya ang susunod na BBB Collab this year! After ng announcement ng big winner duo, ito ang unang araw na wala sa bahay ni Kuya ang The Big Four. Ano naman kaya ang unang-unang gagawin ng ating PBB housemates? Bonding po talaga sa pamilya. Makikita ko na po yung mga pusa ko tsaka aso ko, and mag-hotpot po ako. Ako siguro kakain ng madami, lahat ng steak na na-miss ko, fried chicken, gravy, only. Ang dami po namin craving sa 4 months na ng pananatili po sa bahay. Ang dami po. Pizza, chicken, lahat. We're gonna eat, we're gonna see all the housemates, the ex-housemates, and the host po, and we're all just gonna get together. Spend time with my family, spend time with my friends, and siguro get back to work. Athena Imperial updated sa showbiz happenings.